Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 311. Oo. Tumango si Marjorie Lau at sinabing, kung mayroon kang anumang ideya, maaari mong tanungin ang iyong asawa para sa akin. Gusto ko siyang makausap. Hindi naintindihan ni Andrew Cheng ang kahulugan ni Marjorie Lau, at nagtanong, gusto ba ng pamilya Lau ng Xiangjiang na muling pumasok sa mainland? Nang makita ang nakakatuwang tingin ni Andrew Cheng, biglang ngumiti si Marjorie at sinabing, huwag mo itong alalahanin, ito ay mabuti para sa iyo at sa iyong asawa. Tawa lang ng tawa si Andrew Cheng. Sa oras na ito, sa tarangkahan ng Shangri-La, humigit kumulang 12 itim na sasakyang pangkomersyal ang nagmaneho, bawat isa ay agresibong nagmamadali, at pagkatapos ay isa-isang tumalon sa labas ng kotse, hawak ang mga bakal, at ang sosyal na tao naman ay hawak ang kutsilyo. Kuya, andito na ang elite natin. Isang lalaki ang tumakbo sa likurang upuan ng front commercial car at sinigawan ang mga tao sa loob sa pamamagitan ng bintana. Nang magsalita siya, ang tarangkahan ng Shangri-La ay puno na ng 40 lalaki, bawat isa ay nakasuot ng itim na sando, may tato ng tigre na bumababa sa bundok sa kanang braso, may galus doon. Ang mga taong ito ay mukhang napakatibay, at sila ay talagang mga taong nakaranas ng mga labanan sa buhay at kamatayan, ang layunin ng pagpatay sa kanilang mga katawan ay tunay na totoo. Bumukas ang pinto sa likod ng sasakyan sa harap, at bumaba mula rito ang isang kalbong lalaki, na pumutok ang mga kalamnan, isang malaking gintong kadena sa leeg, salaming pang-araw, isang asul na ulap na tato sa kanyang noo, at isang tigre na tato sa kanyang kanang braso. Pagkababa ng lalaki sa sasakyan, lahat ng 40 lalaki ay sabay-sabay na sumigaw, Lord Tiger. Ang tigre ay Marilag, ang Young Tiger. Si Gideon Kang ay isang napakalupit na tao, at siya rin ang pinakamakapangyarihan. Noong panahong iyon, sumilong siya kay Simeon Chin. Gamit ang isang kutsilyo, naglaslas siya ng 30 katao at naging tanyag, at naging pangunahing figure sa koponan ni Simeon Chin. Siya ay may malalim na pag-iisip at pangalawa lamang kay Simeon Chin. Maraming tao ang nagsabi na pagkatapos ng Simeon Chin, uupo si Gideon Kang sa dragon chair na iyon. Tumayo si Gideon sa pintuan ng Shangri-La at sumigaw sa mahinang boses, sinabi ni Simeon Chin, huwag hayaang makapasok ang sinuman sa hotel. Makinig kayong lahat sa akin, ngayong gabi, ang Shangri-La ang inyong pangunahing larangan ng digmaan, pumasok kayo, kontrolin ang mga tao at hintayin ang utos sa akin na gawin ito. Sa isang iglap, 40 matipunong lalaki ang sumugod na may dalang mga bagay sa kanilang mga kamay. Ang buong bulwagan ng Shangri-La ay nagkagulo. Kaagad sa pintuan, sumugod ang 40 sosyal na tao na may mga baras na bakal at kutsilyo sa kanilang mga kamay, at lahat ay marahas. Ang ilan sa mga kasambahay sa hotel ay natakot kaya tumakbo sila paalis na sumisigaw, tulong. Saan man sila makakita ng ganitong eksena, lagi nilang iniisip na ang lipunang pinamamahalaan ng batas ang pinakaligtas. Ang 40 lalaking iyon, sa isang iglap lang, ay nakontrol ang lahat ng lalaki at babae sa bulwagan. Si Simeon Chin, na nagtatago sa kahon, ay nakatanggap ng tawag mula kay Mr. Gideon Kang sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng maliwanag, sinuntok niya ang coffee table, at sumigaw, okay, hahayaan ko siyang mamatay ngayong gabi. Pagkatapos nito, hindi pinansin ni Simeon Chin si Boyet Hao at nagmamadaling lumabas ng kahon na may malalaking hakbang papunta sa lobby. Ngunit si Boyet Hao, na nananatili sa kahon, ay nagpakita ng malamig na ngiti sa sandaling ito, at pagkatapos ay tumawag sa telepono. Nang makita ni Gideon Kang si Mr. Chin na lumitaw sa bulwagan na may bogbog na ilong at namamaga ang mukha, sa totoo lang, ang kanyang mga talukap ay tumibok ng malakas, at ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Si Lolo Simeon ay binugbog. Siya ang presidente. Sinong hindi nakakakilala sa kanya? Sino ang naglakas loob na talunin siya? Bilang karagdagan, mayroong 8 malalaking diamante sa gilid ni Simeon Chin. 8 King Kong. Lumiit ang mga kilay ni Gideon Kang, at may naintindihan kaagad siya. Alam niyang magkakaroon ng dugo at ulan sa Xiangjiang ngayong gabi. May gumawa ng move kay Mr. Simeon Chin. Masaya. Nagmamadaling humakbang si Gideon Kang, nang hindi nagtanong tungkol sa kanyang mga pinsala, at sinabing, kumpleto na ang pagtitipon ng 40 tigre sa Huwei Hall. Mabuti ito. Ngumuso si President Chin at sinulyapan ang 40 nagbabantang lalaki sa huwitang. Masaya. Ang 40 tigre sa huwitang ang sabay-sabay na tumili ng nakabibingi.
Pagkatapos ay lumingon si Mr. Chin kay Gideon at nagtanong, nasaan si Carlo Chin? Sumagot si Gideon Kang, dapat papunta na rito ang batang master ng gang. Bastard, hinanap mo na naman ba yung babaerong yun? Bakit ako nakakuha ng ganoong hindi kasiya siyang item? Galit na saway ni Simeon Chin, alam niya kung ano ang kabutihang taglay ng kanyang anak. Noong una ay gusto niyang ibigay ang club sa kanyang anak, ngunit hindi natupad ng kanyang anak ang kanyang inaasahan, at naglibot siya sa pool ng alak at karne buong araw. Paano ang iba pang mga bulwagan? Ang mukha ni Simeon Chin ay maulap at medyo malungkot. Sumagot si Mr. Gideon Kang, si Ragnar ay lumabas upang magnegosyo, malapit nang dumating sina Gunther at Igor. Ikinaway ni Simeon Chin ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito, huwag mo silang pakialaman, lumiko ka sa hotel para sa akin, kailangan mong hanapin ang isang lalaking nagngangalang Andrew Cheng, hanapin siya, baliin ang kanyang mga paa, at dalhin siya sa akin. Halika. Oo, sana gawin mo. Nakuha ni Gideon Kang ang order. Sinunod ni Huwitang ang utos, lumingon sa hotel, natagpuan ang isang lalaking nagngangalang Andrew Cheng, at binalak na kunin ang kanyang 4 na paa upang makita si Mr. Simeon Chin. Ang mukha ni Mr. Simeon ay nagpakita ng isang malupit na ekspresyon, ang kanyang marangal na pangulo, hindi niya ito dapat pabayaan. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang narinig mula sa gilid ng bulwagan. Simeon Chin, wala kang mahabang memorya. Sina Andrew Cheng at Marjorie Lau ay nag-uusap ng mabuti, ngunit naakit siya sa ingay sa bulwagan. Nang makita niya iyon, maraming utusan ang binugbog at sinugitan kung saan-saan, na ikinagalit niya. Kung gusto mong harapin ang iyong sarili, magagawa mo, ngunit huwag saktan ang mga ordinaryong tao. Nagtaas ng kilay sina Simeon Chin at si Mr. Gideon Kang at sinulyapan sila, at isang malamig na shot ang umatake mula sa harapan, na direktang tumatama sa kanilang mga mata. Si Andrew Cheng ay 2 tao lamang, at mayroong isang magandang babae tulad ni Marjorie Lau sa kanyang tabi, at siya ay napakakapansin-pansin sa bulwagan na ito. Lalaki ba ito? Nagulat si Gideon sa kanyang puso, at nalaman na ang kabilang partido ay casual na naglalakad, at hindi niya sinasadyang matakot. Sumunod si Marjorie Lau sa likod ni Andrew Cheng, nakatingin kay Andrew Cheng sa harap niya, sa hindi malamang dahilan, biglang naagaw ang puso niya. Nang makitang paparating si Andrew Cheng, nagpakita si Simeon Chin ng malamig na ngiti sa kanyang mukha, at sinabing, boy, hindi ka pa talaga umaalis, tama na, huwag mo nang isipin na umalis. Dahan-dahan namang naglakad si Andrew Cheng hindi kalayuan sa kanila, ang kanyang mga mata ay puno ng lamig, at sinabing, gusto mo ba akong alagaan? Gusto mo bang panatilihin ako dahil lang sa iyong mga karaniwang tao? Matapang masyado kang mayabang, alam mo ba kung sino ang nakatayo sa harap mo? Lumabas si Gideon Kang, itinuro si Andrew Cheng na may galit na tingin, at sumigaw, kung ayaw mong mamatay, gamulong ka ng masunurin para kay Lao Su at humingi ng tawad kay Mr. Chin, kung hindi, ang mga tao sa hotel na ito ngayong gabi ay mamamatay. Lahat ay kailangang magdusa ng hindi kinakailangang pagkalugi, dahil sa iyo. Mula sa pananaw ni Gideon, ang isang mayabang na bata tulad ni Andrew Cheng ay isang bagong silang na guya na halos tinuturuan siya ng leksyon. Maglakas loob na maging mayabang sa harap namin ni Master Chin, siguro ay naiinip ka ng mabuhay. Umiling si Andrew Cheng, malamig na tumingin kay Gideon Kang, at sinabing, Master Chin. Parang hindi sapat ang lesson sa box kanina kaya bale dito na tayo magpahinga. Dahil dumating na kayong lahat, iwan nyo na lang silang lahat, at haharapin ko sila mamaya. Nang marinig ang mga pananakot na ito, agad na nagtaas ng kilay si Mr. Gideon Kang. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kaaroganteng binata. Nang siya ay sisigaw ng galit, ang isang kapatid na huwitang sa tabi niya ay nagmamadaling nagsabi, para sa kapakanan ng kamatayan ay nang ahas kang magsalita ng bastos kina Master Gideon at Master Simeon, mamamatay ka na. Bang! Bago siya matapos magsalita, isang silver light ang kumislap sa gilid ni Andrew Cheng. Sa isang iglap, isang ilaw na pilak ang direktang tumusok sa leeg ng sumisigaw na parang kidlat. Tumingin si Marjorie Lau sa likod ng isang lalaki na biglang sumulpot sa tabi ni Andrew Cheng, at biglang nakaramdam ng isang bundok ng lamig at pagpatay ng layunin mula sa kanya. Arlan Pei. Bahagyang gumalaw ang magaganda niyang mga mata, at may pagtataka sa mga mata niya. May bodyguard talaga siya. Andrew Cheng, sino siya?
Ang pilak na liwanag ay gumapang sa hangin na parang isang shooting star, at tumago sa leeg ng sumisigaw na tao ng tuloy-tuloy at marahas. Sandali lang, walang patak ng dugo. Sa sandaling ito, ang lalaki ay nakaramdam ng panghihinayang sa kanyang puso, bakit siya nagsalita ng napakasakit, at bakit niya gustong maging unang pagkakataon. Blag. Nang makitang natamba ang taong kanina pa tumatawag, ang natitirang mga elit ng huwitang ay natigilan. Nakakakilabot. Sobrang nakakagulat lahat. Hindi man lang nila nakita kung paano gumalaw ang kabilang partido, at sila ay nahulog mag-isa sa kanilang panig. Nagulat ang mga mata ni Gideon, hindi siya ordinaryong tao, natural na naiintindihan niya ang nakapangangilabot na kapangyarihan sa sandaling bumaril ang lalaki sa tabi ni Andrew Cheng kanina lang. Alam niyang may problema siya ngayong gabi. Ito ay isang maikling punyal. Maglakas loob na hawakan ang aking kapatid, hukuman ang magiging kamatayan. Ang isang grupo ng mga elit ng huwitang ay natigilan lamang saglit, at pagkatapos ang kanilang mga puso ay napuno ng galit, at sila ay agad na nagalit, at sila ay nagmamadaling maghiganti, sa lalaking nasa kanilang mga kamay. Kabanata 312. Tumigil. Malakas na sumigaw si Simeon Chin sa sandaling ito, at lahat ay napatigil sa kanilang paglalakad, ngunit ramdam pa rin nila ang galit sa kanilang mga puso. Ang mga mata ni Simeon Chin ay nagpakita ng labis na tiwala sa sarili at galit, wala siyang pakialam kung sino ang namatay, hanggat ang kanyang hitsura ay hindi bumabagsak, tumingin siya sa lalaking biglang sumulpot sa tabi ni Andrew Cheng, at ninisyon, ang kapatid ay talagang magaling, hindi ko alam ang gagawin ko. Sino ang nagbigay ng mga tagubilin, maaari mo bang sabihin sa akin, at babayaran ko ng doble ang presyo? Naniniwala si Simeon Chin na ang kabilang partido ay sinolsolan ng ibang puwersa para supilan ang kanyang sarili. Kung tutuusin, ang kanyang asosasyon ay naging mayabang sa Jinling sa loob ng mga dekada, at hindi isang araw o dalawa para sa ilang puwersa na gustong kunin ang posisyon na ito. Bilang karagdagan, ang panloob na kawani ay nire-reshuffle kamakailan upang mahalal ang susunod na pangulo, kaya napakasensitibo ni Mr. Simeon Chin. Ngumisi si Andrew Cheng, at sinabing bodyguard ko lang siya, huwag mo nang isipin na umalis ngayong gabi. Masyadong mayabang. Mabangis na pinagalitan ni Gideon Kang, at pagkatapos ay malamig na sinabi, ngayon, ipaalam sa mayabang at mayabang na junior na ito kung gaano kalakas ang ating huwitang. Huwag kang matakot hanggat hindi mo nababasa ang iyong pantalon. Hahaha. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Mr. Gideon, ang lahat sa huwitang ay tumawa, na para bang si Andrew Cheng ay isang biro sa kanilang mga mata. Sa pananaw ni Gideon Kang, maaaring may kaunting lakas ang mga tao sa paligid ni Andrew Cheng, ngunit ngayong 40 tao mula sa huwitang ang laban sa kanya, makakagawa pa ba siya ng pagbabago? Well, gusto kong makita kung gaano kalakas ang sikat na huwitang gang. Pagkatapos magsalita ni Andrew Cheng, si Arlan Pei sa tabi niya ay humakbang pasulong, at biglang tumaas ang momentum ng buong tao. Gusto mong mamatay. Si Gideon Kang ay hindi nakatiis ng mahabang panahon. Malakas siyang sumigaw sa oras na ito at naunang sumugod palabas, kinuyam ang kanyang mga kamao at hinampas si Arlan Pei. Ang katawan ni Mr. Gideon ay napakalakas, at ang kanyang mga sumasabog na kalamnan ay hindi lumaki sa pamamagitan ng pagkain ng protina na pulbos, ngunit naranasan sa totoong pakikipaglaban. Siya ay halos 1.8 metro ang taas, at ang mga asol na ugat sa kanyang matitipunong braso ay nakaumbok, at halos isang suntok ay maaaring pumatay ng isang ordinaryong tao. Ang estilo ng boxing ay parang tigre, at ang nangingibabaw na bahagi ay tumagas. Ang malaking bibig na kamao ay dumiretso sa ulo ni Arlan Pei. Noon, si Gideon Kang ang nagpabagsak ng pader sa isang suntok lamang. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Arlan, at pagkatapos ay bahagyang lumingon siya upang maiwasan ang suntok. Si Gideon ay medyo flexible din, at sa isang iglap, isang sidekick ang nagpaalis kay Arlan Pei. Ang pamamaraang ito ay mabigat, ngunit nabigo pa rin. Panibagong suntok, panibagong sidekick. Salit-salit na suntok at sipa. Kung ito ay isang ordinaryong tao, hindi siya makakatanggap ng napakaraming suntok mula kay Gideon, at siya ay malubhang masasaktan kung hindi siya mamamatay. Ngunit si Arlan Pei, sa harap ng ganoong kabilas at brutal na pag-atake, ay nakaiwas pa rin ng bahagya, na walang balak na gumalaw. Matapos siyang tanggihan ng ganito, si Gideon Kang ay pagod na at humihingal, at hindi niya man lang nahawakan ang kalahati ng buhok ni Arlan ng mga suntok o sipa. Kuya, pagod ka na ba?
Malamig na tanong ni Arlan, na may walang hiyang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Hiniling ko sa iyo na magpanggap bilang ex. Lalong nagalit si Gideon, at ang galit na hindi niya kayang atakihin sa mahabang panahon ay nawalan siya ng malay, at hinampas ang kanang kamao, na parang dumadagindong na pag-atake. Pagkatapos, nag-swipe ang figure ni Arlan at nawala sa lugar. Kaagad na sumunod, ang katawan ni Gideon at parang ball ang tumatalbog, lumilipad pabalik. Isang sipa. Lumitaw si Arlan Pay sa likod ni Gideon Kang at pinalaya si Gideon gamit ang isang mabangis na sipa. Ang huli ay parang pana at sinipa sa kabilang panig ng bulwagan. Matalik na pagkikita. Isang mahinang tunog, parang kulog. Sobrang sweet, sobrang nakaka-inspire. Sa lakas ng malakas na sipa ni Arlan Pay, direktang tumama si Gideon sa dingding, at ang buong dingding ay nabasag na parang sapot ng gagamba. Ang lakas ng sipa ni Arlan ay lubos na nagpagulat sa lahat ng naruroon. Pagsabog. Si Gideon Kang, na nanalo sa bawat laban, at si Simeon Chin, na noon pa man ay kilala sa kanyang lakas, ay bumagsak sa lupa sa sandaling ito, ang kanyang buong mukha ay puno ng dugo. Sa isang iglap na tahimik ang buong hall. Hindi inaasahan ng mga elite ng Tiger Mighty Hall ang sitwasyong ito. Ito ang kanilang hall master, ang numero 1 general sa club, si Lord Tiger. Ito ay isang maling simula. Natigilan ang lahat. Bumagsak si Gideon Kang sa lupa, pakiramdam niya ay napakalakas ng sipa sa kanyang likod, na para bang sinipa ang buong gulugod niya. Hindi siya makagalaw, masakit ang buong katawan niya. Dati, one-time killer siya, pero ngayon, pinatay siya ng iba. Hindi makagalaw si Gideon, naramdaman na lang niyang namamanhid ang buong katawan niya. Wala man lang siyang lakas magtaas ng daliri, iniisip kung gaano siya kalakas noon, kung paano siya naging ganito ngayon. Sa isang sipa lang, na-knockout ni Arlan si Gideon, ang pangalawa sa command, na palaging sinasabing malakas. Sa oras na ito, inilagay ni Andrew Cheng ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa ng pantalon at dahan-daang naglakad patungo kay Gideon Kang. Sa bawat paglapag niya, ang tunog ng kanyang mga yabag ay tumutunog sa pandinig ni Gideon tulad ni Fang Gang. Maaari talagang patayin ang mga iskolar, para hindi mapahiya. Haha, good. Hindi ko inaasahan na mahuhulog si Mr. Gideon sa junior ko ngayon. Kinagat ni Gideon ang kanyang mga ngipin, matalas ang kanyang mga mata, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag, at gustong bumangon mula sa lupa. Ngunit, sa susunod na segundo, lugar kung saan siya naroroon, ay diretso ang pagtapak ni Andrew Cheng sa dibdib ni Gideon Kang at muli itong tinapakan. Crack! Narinig kong nabali ang kanyang tadyang. Ano? Isang napakalungkot na alulong ang umalangaw-ngaw sa buong lobby ng Shangri-La Hotel. Ang kutsilyo sa pagkumpuni ni Andrew Cheng ay nabali ang ilang tadyang ni Gideon, at wala nang puwang para sa negosasyon. Dahil sa bali ng tadyang, si Gideon Kang ay likas na sumigaw, at ang kanyang buong dibdib ay tila lumubog. Bang! Agad na sa mukha ng dugo si Gideon, inikot ang kanyang mga mata, galit na tumingin kay Andrew Cheng, at sinabing, ikaw, dapat kang mamatay. Ang brutal at pananakit na pamamaraan ni Andrew Cheng ay nagpagulantang sa lahat ng naroroon. Umalangaw-ngaw ang sigaw ni Gideon Kang kanina lang, natakot ang lahat sa huwitang, pero napaatras silang lahat ng ilang hakbang. You, damn. Nakita ni Simeon Chin ang kanyang nasasakupan na si Gideon Kang ay binugbog ng labis, hindi niya alam ang kanyang buhay o kamatayan. Ang kutsilyong nasa kamay ay nakatutok kay Andrew Cheng. Bigyan mo ako ng kamatayan. Si Simeon Chin ay hindi isang bag ng alak at bigas. Siya ay nasa Jinling ng maraming taon. Noong bata pa siya, isa siyang mabangis na tigre. Hindi yun inisip ni Andrew Cheng, napakunot ang kanyang mga kilay, sinulyapan niya si Master Chin na lumilipad, at sinabing may panunuya, dahil narito na rin lang, sabay-sabay nating lutisin ang mga ito ng Jinling Underground Forces, oras na para baguhin ang may-ari. Lumipat si Andrew Cheng. Siya mismo ang gumawa nito. Hindi iniwasan ni Andrew Cheng ang kutsilyo, ngunit tumayo siya sa kinatatayuan, ang buong tao ay sumugod palabas na parang busog at palaso na kumakalas mula sa tali. Pagtingin ko ulit sa kanya ay sinipa na niya ang walang laman na sipa. Nang dumampi ang talampakan sa tiyan ni Mr. Simeon, isang malaking puwersa ang palm unit sa buong katawan ni Simeon, at pagkatapos ay biglang huminto ang kanyang buong katawan sa hangin. Kaagad pagkatapos, lumipad siya pabalik na parang parabola. Pagsabog.
Lumipad ng pabaligtad si Master Simeon sa karamihan ng huwitang pinatumba ang ilang magkakasunod na tao, at pagkatapos ay itinigil ang sitwasyon ng paglipad pabalik. Bumagsak ang buong tao sa lupa ng ganito, at tinulungan siyang makatayo ng abalang kapatid ni Huwitang mula sa lupa. Ngunit wala na ang dati niyang kabangisan. Yumuko siya, tumingin kay Andrew Cheng na may malamig na kilay, at sinabing, ibagsak mo siya para kay Lao Su. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, isang figure ang biglang lumitaw sa mga mata ni Master Simeon. Isang daliri lang ang layo ng nakangiting mukha sa kanya, at kitang-kita niya ang malawagayway na intensyon ng pagpatay sa mga estudyanteng iyon. Inabot ni Arlan Pei ang kanyang kamay at direktang hinawakan ang leeg ni Master Simeon Chin, itinaas siya sa hangin. Kung gusto mong patayin ang aking young master, huwag mong tanungin ang iyong sarili kung mayroon kang lakas. Ang boses ni Arlan ay napakalamig, na nagpapakita ng layuning pumatay. Hindi pa rin maintindihan ni Master Simeon kung ano ang nangyayari, ang buong tao ay itinapon sa labas at sumalpok sa isang tempered glass cabinet sa lobby ng hotel. Crunch! Basag na baso. Isang kakaibang bato sa display case ang nahulog sa lupa at tumama kay Simeon Chin na nasa bula ng basag na salamin. Narinig lamang ni Master Simeon ang isang tunog ng crunching mula sa kanyang mga paa, na sinundan ng isang nakakaawang alulong. Ah! Ang mga paa ko! Ang malutong na tunog ng pag-crack ng buto ay nagulat sa lahat ng naruroon. Ang 1,000 pound na bato ay direktang dumurog sa mga binti ni Simeon Chin, na nakaipit sa kanyang buong katawan sa ilalim nito, at hindi makakatulong si Master Simeon na magpumiglas. Sa isang iglap, ang pinuno na si Simeon Chin at ang pinuno ng Huwitang, si Gideon Kang, ay agad na naalis. Grabe ang eksena. Hindi gumalaw si Andrew Cheng, malamig na tumingin sa paligid, at nagsabi, sino sa inyo ang nagsabing papatayin niya ako? Tahimik ang buong lugar. Kabanata 313. Sa harap ni Andrew Cheng na may tulad na pagpatay na Diyos, walang nang ahas na sumagot. Tumetalon sa oras na ito ay hanggal, puro gustong mamatay. Ang ganitong malupit na tao, si Simeon Chin, na umalangaw-ngaw sa underground na puwersa ni Jinling sa loob ng higit sa 20 taon, ay nawasak gamit ang kanyang mga kamay, at maging si Gideon Kang ay walang kapantay para sa kanya. Magbabago ang pattern ng underground forces sa Jinling simula ngayong gabi. Sa harap ng napakalakas na puwersa, lahat ng intriga at pandaraya ay magiging walang saysay. Sa mga mata ni Andrew Cheng, gusto lang niyang sabihin na lahat ng nandito ay basura. Sabay buntong hininga din, ang tagal na nang hindi niya pinuntahan si Jinling, may mga nakakalimutan na ba ang existence nila? Natahimik ang mga tao sa buong bulwagan, walang nang ahas na manguna, at walang gulugod, para silang mga langaw na walang ulo. Nakahiga si Master Simeon sa lupa, nanginginig, hindi pa siya nabigo ng ganito, at ang pananakit ng kanyang mga binti ay nagpatalsik sa kanya sa malamig na pawis. Fuck him, patayin siya para kay Lao Su. Tiniis ni Master Simeon ang sakit at umungal, kung sino ang pumatay sa kanya ay siya ang susunod na pangulo. Bago pa siya makatapos magsalita, kinuha ni Andrew Cheng ang kutsilyo at itinapon ito. Sa isang putok, tumusok at binali nito ang palad ni Master Simeon sa palso. Ano? Napasigaw si Master Simeon, at napuno siya ng dugo. Dahil sa hindi makatao na sakit na ito, halos himetean siya. All this time? How dare you talk nonsense? Malamig na sinulyapan ni Andrew Cheng si Master Simeon, kumikislap ang kanyang mga mata na may layuning pumatay. Dahil handa ka nang patayin ako, dapat handa ka ring patayin. Si Andrew Cheng at Arlan ay nakatayo sa bulwagan, nakaharap sa 12 ng mga elite sa tapat nila, nang walang anumang takot, ngunit naglakad pasulong ng hakbang-hakbang, pinilit ang mga elite na iyon na isa-isang umatras sa pintuan. Sa kapangyarihan ng isang tao, nasindak ang lahat sa kabilang panig. Sister Marjorie, gaano katagal? Biglang tanong ni Andrew Cheng, sa mataas na boses. Halos mas hawk. Si Marjorie Lau ay nakatayo sa hindi kalayuan sa likod ni Andrew Cheng, at medyo nahihilo na sa walang awa na putok ni Andrew Cheng. Sa sandaling bumagsak ang boses, umungal ang pinto ng hotel, at pinalibutan ito ng 12 ng mga sasakyang nagpapatupad ng batas. Mga tao sa loob, napapaligiran kayo, sumuko kayo ng maayos. Ang mga sasakyang nagpapatupad ng batas ay nasa eroplano sa labas, at ang mga armadong tauhan mula sa susunod na 2 hanay, na ganap na armado at armado ng mga live na bala, ay pinapasok, at sa isang iglap na kontrol nila ang lahat ng kabataang kapatid na naruroon.
Isang lalaki na may malungkot na mukha, na may hawak na baril sa kanyang kamay at isang sertipiko sa kanyang dibdib, ay sumulyap sa mga hindi nakamamatay na elemento sa bulwagan na isa-isang idiniin sa mga sasakyang nagpapatupad ng batas, pagkatapos ay iniligpit ang baril at naglakad papunta kay Marjorie Lau na may nag-aalala at nag-aalalang ekspresyon. Nagtanong, "Miss Marjorie, okay ka lang?" Lumayo si Marjorie Lau sa lalaki at sumagot, "Okay lang ako, salamat sa iyo sa pagkakataong ito." Sa sinabi nito, lumingon ang lalaki upang tumingin kay Andrew Cheng at kumunat ang noo, ngunit iniunat pa rin niya ang kanyang kamay at bahagyang ngumiti, "Hello, ako si Harry May." Tumawa si Andrew Cheng at magalang na nakipagkamay, Andrew Cheng. Kasabay nito, isang hotel sa, isang lugar sa Xiangjiang. Si Carlo Chin ay nakahiga sa kama sa tabi ng isang babaeng may balingkinitang katawan at malambot na baywang. Paikot na sana siya nang biglang sumigaw mula sa pintuan ang kanyang nakababatang kapatid, Vice President, hindi maganda iyon. Anong sinisigawan mo, hindi ko nakikitang nagnenegosyo si Lao Su. Umupo si Mr. Carlo Chin mula sa kama, medyo galit, kung tutuusin, kahit sino pa ang nabuli para sa isang magandang bagay, medyo magagalit siya, pabayaan ng isang itim na young master tulad ni Carlo Chin. Puno ng takot ang mukha ni Durobo, at tumakbo siya sa lahat ng direksyon, gumagapang at gumulong-gulong, at sinabi sa gulat, "Vice Presidente, may malaking nangyari kay President, at Gideon Kang at ang iba pa." Sumimangot si Carlo Chin, at isang matinding pagkabalisa ang bumangon mula sa kanyang puso, at nagtanong, ano ang nangyari sa kanila. Lahat sila ay nahuli. Pawis na pawis si Durobo. Nahuli. Natigilan si Mr. Carlo Chin saglit, at agad na tumalon mula sa kama, hindi nag-abala na isuot ang kanyang pantalon, pagkatapos ay nagtanong, "Sabi mo ay inaresto si Gideon Kang." Matalim na tumango si Durobo, na mukhang nag-aalala. Gayunpaman, pagkatapos na matigilan ng ilang sandali, biglang kinuyam ni Vice Presidente Chin ang kanyang mga kamao na may ngiti ng Schadenfreude sa kanyang mukha, at sinabing, "Mabuti. Nakagawa na ako ng aking hakbang." Nakikinig si Durobo, nang hindi maipaliwanag at nag-ambala upang ipaalala, "Vice Presidente, naaresto na rin ang Pangulo." Ano? Biglang natigilan si Carlo Chin, kumunat ang noo, at galit na sinabi, "Inaresto rin ang tatay ko." Sinong nandyan? Pinunasan ni Durobo ang kanyang noo na pawis, at maingat na sinabi, "Oo, ang lokal na opisyal ng pagpapatupad ng batas." Lumubog ang mukha ni Mr. Carlo Chin, at hinampas niya ang mesa at sinabing, "Sino ang matapang na yon, hindi ba siya nakakain ng atay ng oso at leopard? Maglakas loob na hulihin ang aking ama. Ayaw ba niyang madamay? Vice President, hindi yan ang problema." Sinasabing pinukaw ng Pangulo ang isang binata sa Shangri-La Hotel ngayong gabi at binugbog, at pagkatapos ay dinala ni Lord Simeon si Gideon Kang sa lungsod. Mayroong higit sa 40 mga tao na direktang ibinigay sa kanya. Tapos na. Ano? Nang marinig niya ang pangungusap na ito, naramdaman niyang biglang hindi sapat ang kanyang ulo. Mahigit 40 elit ang pinatay ng nag-iisa. Ito ay isang malaking biro lamang. Si Mr. Gideon ang pinakamakapangyarihang tao sa club, at siya rin ang pinakamakapangyarihang tao sa club. Sa pananaw ni Carlo Chin, ito ay talagang pambihira. Saglit na blanko ang kanyang utak, at tumayo siya sa tabi ng kama na nakahubad ang kanyang puweten, lalong pumangit ang kanyang mukha. Sa loob ng maraming taon, umaasa siyang kakumpetensya ni Carlo si Gideon ng personal, para kung sino ang makakakuha ng nangungunang pwesto sa pagkapangulo. Ngunit kung tutuusin, lahat sila ay kabilang sa club. Ngayong may nangyari na kay Gideon Kang at sa iba pa, umaasa siyang siya ay maaaring maupo at manood, ngunit pagdating sa kanyang ama, hindi niya ito maaaring baliwalain. Kung hindi, ang susunod na halalan sa pagkapangulo ng komunidad ay hindi gaganapin sa lalong madaling panahon. Pagkatapos mag-isip ng ilang minuto, itinaas ni Carlo Chin ang kanyang ulo at malungkot na sinabi, "Sigurado ka ba sa balita?" "Siyempre." Tumango si Durobo ng may katiyakan, at same time na sinabi, "Ang kapatid na inilagay namin sa panig ni Gideon Kang ay nakatakas lamang mula sa kaguluhan, at ang balita ay ganap na totoo." Tumango si Carlo Chin at nagtanong, "Ano ang sinabi ni Jinling?" "Lahat ng tao sa aking bayan ay sumugod. Natatakot ako na kailangan kong bayaran ang halos lahat ng halaga para makatipid sa mga tao sa pagkakataong ito." Nag-aalalang sabi ni Durobo, "Vice President, bakit hindi ka pumunta doon? Ito ang site ni Mr. Oliver Lee. Dam,
Humanap ng ilang tao na magbabantay sa bata para sa akin, maglakas loob na gawin ang isang bagay sa aking ama, hukuman ang kamatayan. Inaasahan kong dumilim ang mukha niya. Bilang vice-presidente ng club, natural na alam niya na kung gusto niyang lutisin ang problemang ito, kailangan niyang magbayad ng isang presyo. Pawis na pawis si Carlo Chin, at biglang nagtanong, nasaan ang mga tapat at matuwid na kapatid? Agad na sumagot si Durobo, umalis na sila upang salubungin ang mga tao mula sa kanilang bayan. Vice-presidente, kailangan mong magdesisyon ng mabilis, kung hindi, babatikusan ka ng mga aides, at sana hindi ito makakaapekto sa ating mga plano sa hinaharap. Ang mukha ni Carlo Chin ay naging sobrang pangit. Damn! This is a fucking duwag. Sa sobrang galit sinipa ni Carlo ang coffee table. Kuya Carlo, kumpara sa posisyon ng presidente, na mas mahalaga, hindi mo ba naisip? Biglang, sa isang mapang-akit na boses, ang babae sa kama ay umupo mula sa itaas, at pagkatapos ay tamad na niyakap si Carlo Chin mula sa likuran, mukhang napakamapang-akit. Matagal siyang tinitigan ni Durobo. Hindi niya napigil ang malunok ang kanyang laway. Nagmamadali niyang ibinaba ang ulo at hindi naglakas loob na tumingin sa kanya. Naglakas loob lang siyang tumingin ng palihim. Kinamot ni Carlo Chin ang kanyang malakristal na ilong at sinabing, pagbalik ko, kakainin kita. Gayunpaman, dinampot ni Carlo Chin ang mga damit sa lupa at mabilis na inilabas si Durobo sa suite. Sa mga sumunod na araw, ang lungsod ng Xiangyang ay naging kalmado gaya ng dati. Mukhang hindi nagdulot ng anumang bagyo sa Xiangyang ang nangyari sa Shangri-La Hotel. Hindi na hinintay ng lahat ang paghihiganti ng pamilya sa Jingling laban sa Bicang Group, ngunit naghintay sila ng 2 linggo ng walang patid. Ang ilang mga tao ay nagsimulang maghinala na si Bicang ay nakipagkasundo sa pamilya Hu ng pribado. Isa pa, hindi naman kumalat ang pagdanak ng dugo sa Shangri-La Hotel noong gabing iyon, tila sadyang pinigilan. Ang lahat ay tulad ng dati, at ang karaniwan ay nagpapakita ng hindi pangkaraniwang. Si Pao noong gabing iyon, tumakas si Mr. Boyet Hao, at si Andrew Cheng ay hindi nakahanap ng pagkakataong atakihin siya. Sa araw na ito, si Marian Yang ay nagsuot ng maliit na itim na suit na may balakang na palda at tumingin sa salamin sa master bedroom. Bigla siyang lumingon kay Andrew Cheng at nagtanong, asawa, maaari mo bang sabihin sa akin ngayon? Ang gabi ay napakalakas, hindi natatakot sa anumang bagay. Tiningnan ni Andrew Cheng ang kalahating nakayuko, nakabaligtad na figure ng kanyang asawa, na may masayang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at sinabing, sa katunayan, hindi ako ang young master ng Cheng Group. Hindi. Nagulat si Marian Yang, lumingon, at may kaina-hinalang tumingin kay Andrew Cheng. Ano ang nangyayari? Gusto mo talagang malaman kung sino ako? Tanong ni Andrew Cheng habang nakatingin sa magandang mukha ni Marian Yang. Natahimik sandali si Marian Yang, pagkatapos ay tumango. Let's go? Dadalhin kita kung saan. Kinuha ni Andrew Cheng si Marian at lumabas ng silid. Saan? Sinundan ni Marian Yang si Andrew Cheng, sobrang nalilito. Saan mo mapapatunayan ang pagkatao mo, malalaman mo pagdating mo. Seryosong sabi ni Andrew Cheng. Isang lugar kung saan mapapatunayan mo ang pagkakakilanlan ng iyong asawa, tama ba? Bumalik sa bahay ni Cheng. Si Marian Yang ay nakaramdam ng kaba at pagkataranta. Kabanata 314. Si Marian Yang ay labis na kinabahan, maaari bang ibalik siya ng kanyang asawa sa bahay ni Cheng? Kaya anong magagawa natin? Kaya mo bang bumalik ng ganito? Magugustuhan kaya ito ng aking biyenan at pamilya? Maghintay, asawa, maghintay. Agad na hinawakan ni Marian Yang si Andrew Cheng at nahihiyang sinabi, ako. Babalik ako at magpapalit ng damit. Nagulat si Andrew Cheng, hinawakan ang maliit na ulo ni Marian Yang at sinabing, ayos lang, sumunod ka lang sa akin. Pagkatapos ng lahat, hinailan ni Andrew Cheng si Marian Yang papunta sa BMW at diretsyong umalis sa Longcheng Courtyard. Nang umalis sila, nakita siya ni Marte Pinyin sa pintuan ng villa. Saan kayo pupunta sa sobrang pagmamadali? Malungkot na bulong ni Aling Marte sa kanyang sarili, na sinundan ng isang grupo ng matatandang babae, lahat ay nakabihis. Oh, Sister Martha, ito ba ang iyong villa? Napakalaki at maluho. Diyos ko, ito ang Palace One. Ito ay talagang masyadong maluho. Magkano ang kinikita ni Marian mo? Naiinggit ako kay Sister Martha, ngunit ang una sa aming grupo na tumira sa isang villa, o isang villa sa Longcheng, ako ay labis na naiinggit.
Isang grupo ng mga matandang kapatid na babae, walang tigil na nagkukwentuhan, puno ng papuri at walang tigil. Ito ay lahat ng nakakabigay puri na bagay. Gumaan ang pakiramdam ni Aling Martha, lumipad ang ilong at mata sa langit, buong pagmamalaki at mayabang na sinabi, tama, ang pamilya namin, si Marian ang tagapangulo ng Bik-ang. Sa pagsasabi niyan, tumingin si Marte Pinin sa paligid at napakahiwagang sinabi, sasabihin ko sa inyo, hindi pa nagtagal, ang aking kumpanya ng Marian ay nakalikom ng 3 bilyong yuan. 3 bilyon. Nang marinig ito ng isang grupo ng matatandang babae, lahat sila ay nanlaki ang kanilang mga mata at tinakpan ang kanilang mga bibig, ang kanilang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Nakakabaliw ito. 3 billion, magkano kikitain nito? Inggit ay selos lang. Wow! Sister Martha, ilang bilyon ang kikitain ng iyong Marian? Oo Sister Martha, kung gayon pala ay magiging bilyonaryo ka sa hinaharap. Para sa isang oras, ang mga matatandang babae ay pawang nambobola. Puno rin ng kagalakan si Marte Pinin, buong pagmamalaking sinabi, hoy, anong bilyonaryo ang sinasabi mo, halina kayo at maglakad-lakad at umupo sa aking vilya. Okay, kailangan kong umasa kay Sister Marte sa hinaharap. Ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na babae, na puno ng nakakabigay puri na mukha, nakahawak sa braso ni Marte Pinin, ay mukhang napakakilala. Habang sinasabi niya iyon, nagmamayabang si Marte Pinin, mukhang isang mayamang asawa, at inakay ang kanyang grupo ng maliliit na kapatid na babae sa vilya. Bumalik ang kanyang mga mata sa gilid ni Andrew Cheng, pinaandar niya ang kotse, dinala si Marian Yang sa tulay sa kabila ng ilog, at pagkatapos ay bumulusok sa malalawak na bundok. Genting Villa. Pagdating namin sa gate ng Genting Villa, may bodyguard na nakatayo sa harap ng gate. Kontrolin. Nakikilala pa rin ng mga gwardya ng Helen Jing na iyon ang kanilang Panginoon at magalang na tumayo sa harap ni Andrew Cheng. Bumaba si Marian Yang sa kotse at nakita ang marangyang bilya na ito, at pagkatapos ay naalala niyang pumunta siya rito ng gabing iyon. Ito ang bilya ni Tita Helen. Bakit dito siya dinala ni Andrew Cheng? Asawa, hindi ba ito ang bilya ni Tita Helen? May kaina-hinalang tumingin si Marian Yang sa eksena sa bilya. Nagulat si Andrew Cheng, tumingin muli kay Marian, at nagtanong, paano mo nalaman? Noon lang napagtanto ni Marian Yang na sa huling pagpunta niya rito para tanungin ang pagkakakilanlan ni Andrew Cheng, ay nagkasalis sila at palihim niyang naramdaman si Andrew Cheng ay nasa likod niya. Sa isang mahiyaing paraan, matapat siyang sumagot, sa totoo lang, pumunta ako kay Tia Helen noong nakaraan at gusto kong malaman ang iyong pagkakakilanlan. Sumimangot si Andrew Cheng at nagtanong, ano ang sinabi niya sa iyo? Walang sinabi. Sinabi ni Marian Yang, sa takot na masisi siya ng kanyang asawa dahil sa hindi niya paniniwala sa kanya. Nagulat si Andrew Cheng, inilagay ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, at inakay si Marian sa pintuan, sinabing, sumama ka sa akin. Sumunod si Marian kay Andrew Cheng ng hakbang-hakbang, mukhang maingat, ang lugar na ito ay mas maluho kaysa sa Palace 1. Mansion lang sa loob ng mansion. Sa villa, isang bodyguard na nakaitim na suit sa 5 hakbang, na pinapanood si Andrew Cheng na pumasok, lahat ay yumuko at tumawag ng young master. Kahit na sila ay mga tao ni Helen Jing, kailangan nilang makilala ang mga prioridad. Dito pumasok ang dalawa sa Villa Hall, at doon naman ay naghihintay si Helen Jing, puno ng pagdududa ang mukha. Hindi rin niya maintindihan kung bakit biglang dinala ni Andrew Cheng si Marian Yang. Ano ang gagawin niya? Para wakasan ang kontrata. Nagpoprotesta ka pa ba? Tita Helen. Si Marian Yang ay napakagalang, pumasok sa bulwagan, tumabi kay Andrew Cheng ng magalang, at umiyak ng matamis. Bahagyang ngumiti si Helen Jing, tumango bilang pagbati, pagkatapos ay tumingin kay Andrew Cheng, na diretsyong nakaupo sa goose feather sofa at mahinang nagsabi, gusto kong ibalik si Marian Yang. Sa madaling salita, sumabog ito sa buong bulwagan na parang bolt mula sa asul. Ang ekspresyon ng mukha ni Helen Jing ay agad na nagbago mula sa kawalang interes sa pagkagulat, at pagkatapos ay sa galit. Alam mo ba kung ano ang iyong pinag-uusapan? Napagalit si Helen Jing at nagtanong, ang aura sa kanyang katawan ay ganap na nabuksan, at ang temperatura sa buong bulwagan ay bumagsak, tulad ng taglamig ng 12 buwan ng buwan. Dam Andrew Cheng, paano niya nasabi ito bigla? Naiintindihan ba niya kung ano ang ibig sabihin ng pagbabalik kay Marian Yang?
Hinding-hindi papayag si Madam Helen Jing na mangyari ang ganoong bagay. Natigilan din si Marian Yang. Hindi niya inaasahan na ang paksa lang ng pag-uwi ay magiging napakalupit ni Helen Jing. Tumingin siya kay Andrew Cheng na may kumikislap na mga mata, hindi maintindihan kung ano ang dahilan. Si Andrew Cheng ay ngumiti ng walang pakialam at sinabing, "Syempre alam ko kung ano ang sinasabi ko, alam ko rin kung ano ang ginawa mo Helen Jing at ng pamilya Jing, at alam ko rin na marami kang nagawa para labanan ang paghihiwalay sa mga nakaraang taon, ngunit ikaw kailangang malinaw, ang Cheng family ay palaging magiging apelyido Cheng, hindi ito maaaring pangalanan na Jing, ako ang panganay na anak ng pamilyang Cheng at ang tanging tagapagmana, kahit nabigyan mo ako ng pagbabawal, hindi nito mababago ang kalalabasan." Sa sinabi nito, tumayo si Andrew Cheng, tumingin kay Helen Jing, at binigyang diin ang bawat salita, "Ako, si Andrew Cheng, ay ibabalik sina Marian Yang at Milzen. Walang makakapagpabago sa desisyong ito. By the way, it's a deal between the two of us, at ako, si Andrew Cheng simula ngayon, ay kinakansela ko na ang ating unang mga kasunduan. Walang laman na espasyo." Ang dalawang salitang ito, sa pandinig ni Helen Jing, ay parang mapurol na kulog. Bakit invalid si Andrew Cheng? Maglakas loob ka. Malamig na sabi ni Helen Jing, lumabas ang galit sa isang pares ng magagandang mata. Galit talaga siya. Ang hindi inaasahang hakbang ni Andrew Cheng ay lampas sa kanyang inaasahan. Hindi niya hahayaan ang desisyon ni Andrew Cheng na makagambala sa kanyang layout sa pamilya Cheng sa mga nakaraang taon. Ang labanan sa pagitan ng pangunahing pamilya at ng mga pamilyang sangay ay tumagal ng ilang dekada. Lalo na nitong mga nakaraang taon, napakatindi. Sa boses ni Helen Jing, 12-12 ng mga bodyguard na nakaitim na suit ang biglang sumugod mula sa buong bulwagan, pinalibutan sina Andrew Cheng at Marian Yang. Lumitaw din si Rose Jing sa likod ni Helen Jing, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa malamig na liwanag, malamig na nakatingin kay Andrew Cheng. Hanggat nag-utos ang babae, aatakihin ni Rose Jing si Andrew Cheng on the spot. Natakot si Marian Yang sa 12-12 ng mga bodyguard na biglang sumugod palabas. Tumakbo siya sa likod ni Andrew Cheng, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Andrew Cheng, at bamulong, "Asawa, huwag kang magalit kay Tita Helen, magsalita ka ng maayos." Siya ay natakot, at tila si Andrew Cheng ang nagpagalit kay Helen Jing. Kung tutuusin, ito ang pangalawang ina ni Andrew Cheng, walang masabi si Marian Yang, alam lang niya na bilang isang junior, dapat iyuko ni Andrew Cheng ang kanyang ulo at aminin ang kanyang mga pagkakamali. Pero, bahagyang lumingon si Andrew Cheng kay Marian Yang, at nakangiting sinabi, "Hindi mo ba laging gustong malaman kung sino ako? Hindi mo ba laging gustong malaman ang aking pagkatao?" Itinaas ni Marian Yang ang kanyang ulo, ang kanyang maningning na mga mata ay tumingin kay Andrew Cheng na may pagkalito. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang hindi pa nagagawang pakiramdam ng seguridad mula kay Andrew Cheng. "Helen Jing? Nakatayo ako dito, maglalakas loob ka bang hawakan ako?" Hindi natakot si Andrew Cheng, at diretsyong tumayo sa harap ni Marian Yang, malamig na nakatingin kay Helen Jing. Nanlamig si Helen Jing sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Andrew Cheng, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Ito ang unang pagkakataon na nababalisa siya. Dahil palagi niyang nararamdaman na hindi simpleng tanga si Andrew Cheng, pumunta siya rito para lang sabihin ito sa kanya. "Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob?" Malamig na sabi ni Helen Jing, nanlamig ang kanyang mga mata. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, 12-12 ng mga bodyguard na nakasuot ng itim na suit sa tabi niya ay humakbang pasulong at naglabas ng mga riot stick sa kanilang baywang. "Dahil pinunit mo ang kasunduan natin ng walang pahintulot, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko." Nagpa siya si Helen Jing, kinagat ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, "Marahil, ang pagbabawal sa iyo magpakailanman ang aking ginawa 7 taon na ang nakakaraan. Kasalanan ko ang lahat. 7 years ago, naging malambot ang puso ko at pinakawalan kita sa pamilya Cheng. Dahil hinayaan niyang lumaya sa pamilya Cheng si Andrew Cheng, kung kaya't ang kanyang plano ay hindi magre-resulta sa napakaraming aksidente at mga pagbabanta. Kunin niyo siya." Nag-utos si Helen Jing, at ang lahat ng mga bodyguard na naka-black suit ay nagtipon-tipon. Sa sobrang takot ni Marian Yang ay nanginginig siya, mahigpit na hinawakan ang braso ni Andrew Cheng, may gustong sabihin, ngunit ang kanyang lalamunan ay napakasikip na hindi siya makapagsalita. "I understand who dares to do something sa panganay kong pamangkin." Bigla,
Isang malakas na dagandang ang nagmula sa pintuan. Kaagad pagkatapos, isang armadong pangkat na mahigit 10 tao, ang sumugod at pinalibutan si Helen Jing at ang kanyang mga tao. Lahat sila ay mga armadong lalaki na may mga high-power na baril, at mayroon silang mga magagandang isla at mga espada na nakalawit sa kanilang mga dibdib. Ang sandatahang lakas ng pamilya Cheng sa Changsan Island. Pag-aari lamang ng isang tao. Aurelio Cheng. Siya ay nagpakita sa pasukan ng bulwagan, na may matipunong katawan, tuwid na kulay abungsot, malaki ang likod, malamig na mukha, na may tubo sa kanyang bibig, at pumasok. Kabanata 315. Napasimangot din si Helen Jing sa biglang pagsulpot ni Aurelio Cheng. Pangalawang tiyuhin. Ngumiti si Andrew Cheng at tumingin kay Aurelio Cheng, na binigyan din siya ng matamis na tingin, tinapik ang kanyang balikat, at nagtanong, ayos ka lang ba? Nagkibit balikat si Andrew Cheng at sinabing, okay lang. Tumango si Aurelio Cheng, muling tumingin kay Marian Yang, at nakangiting sinabi, pamangkin, nagkita tayong muli. Itinarintes ni Marian Yang ang buhok na nalaglag sa likod ng kanyang tainga, magalang na tumango kay Aurelio Cheng at magalang na sinabi, pangalawang uncle. Oy, mabuti, mabuti. Masaya si Aurelio Cheng, ang pangalawang tiyuhin na ito ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay. Natakot din si Marian Yang, ngunit hindi inaasahan na biglang susulpot ang pangalawang tiyuhin ni Andrew Cheng. Bukod dito, sa pagtingin sa poster na ito, ang pagkakakilanlan ng pangalawang tiyuhin ni Andrew Cheng ay hindi nangangahulugang simple, at nagdala siya ng mga armadong tauhan. Ito ay lubhang nakakatakot. Itinaas ni Marian ang kanyang maliwanag na baba at tumingin kay Andrew Cheng, puno ng pagdududa sa kanyang puso. Sino ang asawa ko, bakit parang misteryoso siya? Sa sandaling ito, lumingon si Master Aurelio Cheng, ang ngiti sa kanyang mukha ay agad na nawala sa isang madilim na ekspresyon, tumingin kay Helen Jing, at nagtanong sa malamig na boses, Helen Jing, ano ang ginagawa mo sa aking panganay na pamangkin ngayon? Bahagyang kumunat ang noo ni Helen Jing, alam niya na dahil nandito si Aurelio Cheng, magiging mahirap hawakan ang mga bagay. Hindi ba dapat siya ay nasa islang iyon? Tanong kay Helen Jing. Haha. Ngumisi si Aurelio Cheng, at sinabing, ang mga lumang antik ng pamilya ay hindi pa rin banta sa akin, ngunit tahimik ka, at ang iyong mga pinakabagong pamamaraan ay medyo nakakatakot. Bakit itong mga tao ay nakatayo dito, may sinusubukan ba silang gawin sa akin? Sinulyapan ni Master Aurelio ang bodyguard na nakaitim na suit sa tabi ni Helen Jing, at sinabing walang pakialam. Malamig na sabi ni Helen Jing, Mags ibalik kayo. 12 ng mga bodyguard na nakaitim na suit ang umatras mula sa bulwagan tulad nito. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Aurelio Cheng, ngunit nagbabala, Helen Jing, kailangan kitang bigyan ng babala, huwag masyadong iunat ang iyong kamay, may mga taong hindi makakagalaw, kahit ang matandang si Romulo Jing na iyong ama, tingnan mo ako. Dapat mo akong paglangkuran ng masunurin. Nang marinig ito ni Helen Jing, bigla siyang nagalit. Hindi niya gusto ang ibang tao na sinisiraan ang kanyang ama. Aurelio Cheng, ako ang hipag mo, maglalakas loob ka ba sakin? Malamig na sabi ni Helen Jing, bahagyang kumikibot ang sulok ng kanyang bibig, at puno ng galit ang kanyang puso. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Aurelio Cheng at sinabing, hehe, pangalawa ka lang sa utos ng aking panganay na kapatid na lalaki, itinuturing mo ba talaga ang iyong sarili bilang isang karakter? Ang pangungusap na ito ay masasabing nag-alab ng galit sa puso ni Helen Jing. Sa lamig sa kanyang mukha, itinaas niya ang kanyang malajaid na kamay, at pinagalitan, Aurelio Cheng, kahit na ako ang pangalawang asawa ng iyong kuya, kasal pa rin ako sa kanya. In terms of seniority, you should call me sister-in-law. Kung kakausapin mo ako ng ganito ngayon, huwag kang mag-alala na babalik ako at sasabihin ko sa mga nakatatanda sa pamilya na kakasuhan ka ng walang respeto. Galit na galit si Helen Jing, itong si Aurelio Cheng ay napakatanda, napakabastos. Puno ng puot. Hehe, naguguluhan na ang mga matatanda sa law enforcement hall sa bahay. Kahit na bumalik ka at parusahan ako sa krimen ng kawalang galang, ako, si Aurelio Cheng, ay hindi matatakot. Kung mayroon kang kakayahan, hayaan silang pumunta dito sa Xiangyang, maghihintay ako. Pagkatapos noon, tumalikod si Aurelio Cheng at dinala sina Andrew Cheng at Marian. Bago umalis si Aurelio Cheng, siya nga pala, sinabi lang ng panganay kong pamangkin na iuuban niya ang aking apo at manugang. Kung ikaw, Helen Jing,
ay maglakas loob na pigilan siya, wala akong tutol, pero sisirain mo lang ang pamilya mong Jing, sana ikaw na mismo ang magbigay daan. Pagsabog. Sa madaling salita, kalmado ang puso ni Herman Lee, na ikinagalit niya ng husto. Habang pinapanood ang pag-alis ng grupo ni Aurelio Cheng, si Helen Jing ay naging ligaw. Diretso nitong dinurog ang lahat sa bulwagan, na lahat ay mahalagang espesyal na produkto. Aurelio Cheng, niloloko mo ba ko ng ganito? Ako, si Helen Jing, ang maninangil sa pamilya mong Cheng. Galit na galit si Helen Jing, puno ng galit ang kanyang mukha, malamig ang kanyang mga mata, at direktang nakipag-ugnayan siya sa ilang tiyuhin sa Cheng Family Law Enforcement Hall sa Changsan Island. At dito, umalis si Aurelio Cheng sa Genting Villa kasama si sila Andrew Cheng. Sa gate, si Andrew Cheng at Aurelio Cheng ay may lihim na pag-uusap. Pangalawang tiyuhin, paano mo hinarap ang split? Tanong ni Andrew Cheng. Siyempre ito ay direktang pagsugpo sa puwersa. Tuso ang mga matatandang iyon. Kung hindi ka magpapakita ng kulay sa kanila, hindi nila malalaman kung sino ang may-ari ng Changsan Island. Tumawa si Aurelio Cheng sa sinabi, hinihit-hit ang kanyang tubo ng walang pakialam. Walang magawang umiling si Andrew Cheng at bumaantong hininga, ganito ang kanyang pangalawang tiyuhin, mabilis at malupit ang kanyang mga pamamaraan. Ngunit hindi isang tanga. Kung hindi, hindi niya makukuha ang utos ng hari. Oo nga pala, ibabalik mo ba talaga sina Marian at Milzen? Alam ba nila ang iyong pagkakakilanlan? Biglang nag-aalalang tanong ni Aurelio Cheng. Ngayon ang sitwasyon ng pamilya Cheng sa isla ay hindi sigurado. Sa oras na ito, ang pagpili ni Andrew Cheng na bumalik ay walang alinlangan na isang masamang senyales, at malamang na magdulot ng backlash mula sa mga taong humiwalay sa pamilya. Tumango si Andrew Cheng at sinabing, well, ayoko ng masyadong mahaba. Tumango si Master Aurelio, tinapik ang balikat ni Andrew Cheng, at nakangiting nagsabi, okay lang, dadalhin ka ng pangalawang tiyuhin, ikaw ang tagapagmana ng pamilya kong Cheng sa bahay, walang mangangahas na pigilan ako, hindi ko nga lang mapipigilan ang ilan sa mga nakatagong oso, na hindi maaaring hatiin ang pamilya, sa likod ng mga eksena, kahit na ang nakatagong kapangyarihan. Ngumiti si Andrew Cheng, nakipag-chat saglit sa kanyang tiyuhin, at naglakad papunta kay Marian Yang na naghihintay doon. Sabi ng pangalawang tiyuhin, pagbalik niya sa pagkakataong ito, gusto niyang yayain silang kumain ng sabay. Hindi ko maintindihan kung ano ang gustong gawin ng pangalawang tiyuhin. Tinatapakan ni Marian Yang ang damuhan habang nasa likod ang kanyang mga kamay, sumisipa pabalik-balik, mukhang napakalinis at gumagalaw. Lalo na kapag ang araw ay sumisikat sa mga batik-batik ng dahon at tumalsik sa katawan nito, ito ay parang gininto ang kinang, na napakaganda. Marian. Si Andrew Cheng ay humakbang at naglakad na ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Lumingon si Marian Yang na may ngiti sa kanyang mukha, at nagtanong, tapos na ba tayong mag-usap? Tumango si Andrew Cheng at inabot ang isang maliit na dahon sa buhok ni Marian Yang. Ang huli ay nahihiyang nagtanong, nga pala, asawa, ano ang ginagawa ng pangalawang tiyuhin? Bakit ang daming mga figure sa paligid? Itinuro ni Marian ang hanay ng mga armadong lalaki doon, ang malalaking mata nito ay puno ng hinala. Nag-isip sandali si Andrew Cheng at sinabing, pag-aari ito ng aking pamilya. Sa madaling salita, nanlaki ang mga mata ni Marian Yang, hindi makapaniwalang tumingin kay Andrew Cheng, at pagkatapos ay itinuro ang mga armadong tauhan doon, at nagtanong, ikaw, ano ang sinabi mo, sa iyo ang lahat ng ito? Paano kaya iyon? Ito, ano ang ibig sabihin nito? Ang mga armadong tauhan ay pawang armado ng mga live ammunition. Ito ay bantay ng kanyang asawa. Bantay. Well, bodyguards ko silang lahat, or in other words, subordinate silang lahat ng second uncle ko. Tumango si Andrew Cheng at hindi nagtago. Sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng pagkakakilanlan ng pangalawang tiyuhin, ito rin ay isang magandang paraan upang ilagay ang pundasyon para sa pag-uwi kay Marian Yang mamaya, na magliligtas sa kanya mula sa labis na pagkagulat sa hinaharap. Sa ganitong paraan, maaaring matanggap ni Marian Yang kung minsan ang ilan sa kanyang trabaho. Well, sa iyo ba talaga ito? Si Marian Yang ay natakot, nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Mukhang mas misteryoso ang asawa niya. Ano ang ginagawa niya sa bahay, at mayroon talagang seguridad ng mga armadong tauhan. Sobrang nakakatakot. Asawa, ikaw ba talaga yan?
Ikaw ba ang asawa ko? Hinawakan ni Marian ang pisngi ni Andrew gamit ang kanyang maliit na kamay, at tila hindi siya mapalagay, higit sa lahat dahil sa sobrang takot niya. Hinawakan ni Andrew ang maliit na kamay ni Marian, ngumiti at sinabing, "Ako ito, mataas ang katayuan ko sa pamilya." Tahimik na tumango si Marian, sinundan si Andrew Cheng sa kotse, umalis sa Jing Villa, at bumalik sa sariling villa. Kahit bumalik na sa villa, si Marian Young ay tulala pa rin at nahihirapang tunawin ang mga bagay na nakita at narinig niya ngayon. Ano ang tinatago ng asawa mo? Isa pa, napakalakas ba ng pamilya ni Andrew Cheng? May mga armadong bantay, Diyos ko. Hindi ito matanggap ni Marian Young. Ipinarada ni Andrew Cheng ang sasakyan dito, at pumasok sa villa kasama si Marian. Nakita lamang ang 7 o 8 nasa katanghaliang gulang na mga babae na nakaupo sa sala, na nambobola kay Aling Martha. Si Nurse Leslie sa tabi niya ay nagsilbi ng tsaa at tubig, at ipinagpatuloy ang paglilinis ng mga balat ng melon at mga basurang natapos ng katok ng mga babae. Nang makitang bumalik si Andrew Cheng, agad na itinuro ni Aling Martha si Andrew Cheng at sinabing, "Bakit ka nakatayo? Buhusan kami ng tubig, ubos na ang mga buto at mani, maaari kang bumili at bumalik." Nang sabihin niya ito, itinaas ni Martha pinin ang kanyang dibdib at itinaas ang kanyang ulo, at sinabing may kasalanan. Wala siyang choice kundi ipakita na siya ang Panginoon ng pamilyang ito sa harap ng mga nakatatandang kapatid na babae ngayon. Lalo na pagdating kay Andrew Cheng, masyado niyang minamaliit siya. Sa makatuwid, ginawa ito ni Martha Pinyin ngayon upang patunayan ang kanyang sarili. Ngunit siya rin ay nagkasala, sa takot na si Andrew Cheng ay ilantad ang kanyang sarili. Isang grupo ng matandang kapatid na babae ang kumagat ng buto ng melon, sinulyapan si Andrew Cheng na nakatayo sa pintuan, at humajijik at nanunuya, "Sister Martha, ito ang manugang mong kumakain ng malambot na kanin, sayang talaga." Hoy! Andrew Cheng, tama ba? Bakit ka nakatayo dyan, bakit hindi ka pa umalis? Tama, walang kwentang bastos, anong ginagawa mo dyan, hindi mo ba narinig na pinapabili ka ni Ate Martha? Biglang sumigaw ang 4 o 5 nasa katanghaliang gulang na babae kay Andrew Cheng. Sumimangot si Andrew Cheng at sumulyap kay Aling Martha na may hindi natural na ekspresyon. Si Marian Young, na nasa tabi niya, ay hinayla rin ang kanyang braso at bumulong, "Asawa, huwag kang makialam sa aking ina at sa iba pa, sasama ako sa iyo." Nag-isip sandali si Andrew Cheng, bumantong hininga, tumalikod at umalis kasama si Marian. Dito, nakaka-relax din ang kinakabahang puso ni Aling Martha. Anong walang kwentang bagay, Sister Martha, hindi ka maaaring maging manugang. May isang tiyahin na mataba, nakasuot ng plaid, naka-makeup, malaki ang mukha at maraming pockmarks, kaya nanunuya. Tama, masyadong inutil itong si Andrew Cheng. Wala man lang siyang pagkalalaki. Walang kwenta kagaya ng manugang ko. Uy, Sister Martha, nakikita kita. Dapat mong paghiwalayin si Andrew Cheng at ang iyong anak na babae sa lalong madaling panahon. Hindi ito maganda sa puntong ito. Masarap at tamad. Nang makitang umalis si Andrew Cheng, hinisyon lang ni Martha Pinyin, "Hehe, manood ka lang, maya-maya palayasin mo siya." Nang malakas na nag-uusap ang mga nasa katanghaliang gulang at matatandang babae, pasuray-suray na bumaba si Milzen mula sa ikalawang palapag, kinusot ang kanyang inaantok na mga mata. "Tita Leslie, Tita Leslie." Sumigaw ng may gatas na boses, nakita ni Milzen ang maraming tao na nakaupo sa sala. Ang magandang munting musmos na bata, na hindi alam ang lalim nito, ay lumapit kay Aling Martha at nagtanong, "Lola, nasaan si Tita Leslie?" Inis na itinulak ni Martha Pinyin ang musmos na bata, at naiinip na sinabi, "Hanapin mo siya." Itinikom ni Milzen ang kanyang mga lobby, sinulyapan ang pagkain sa coffee table, at iniunat ang kanyang maliit na kamay upang kunin ito, ngunit sinampal ito pabalik ni Martha Pinyin. "May share ka ba? Mayroon kang parehong mga birtod tulad ng iyong basurang ama, at alam mo kung paano kumain ng malambot na kanin sa buong araw." Hinawakan ni Aling Martha ang balikat ni Little Milzen at galit na nagmura. "Wow! Woo! Woo! Woo!" Natakot at umiiyak si Milzen ng mga oras na iyon, puno ng luha ang mukha, nagpupumiglas at sumisigaw, "Tatay, Nanay, Tita Leslie." Nagkataon, ang eksenang ito ay nakita ni na Andrew Cheng at Marian na sumulpot sa pintuan na may dalang pagkain. Martha Pinyin. Umalangaw-ngaw ang galit sa buong sala. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo.